Amen. Tayo po dumako ngayon sa isang mahalagang gawain po kung saan ang ating Panginoong Diyos ay gusto na makipagsubukan sa ating mga buhay. Amen. At alam po natin, no, ang laki ng verse ng church na to. Amen. Sa mga bago po, ating mga kapatid. Amen. Na tayo po ay sumusunod sa buko ng Malakay, chapter 3, verse 10, na dalhin ninyo ng buong po ang ikasabong bahagi sa tahanan ng Diyos. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang durangawan ng langit at ibuo sa inyong masaganang pagpapala. Amen? Pansinin niyo po yung verse. Ang sabi po ron, dalhin ninyo. Amen? So dapat po, sa paghawak pa lang natin doon sa ating mga kinita o inani, amen, dapat itinatabi na natin yung para sa Diyos. Amen? Kasi ang sabi po ron, dalhin ninyo. Ibig sabihin, bago pa lamang po tayo magpunta rito, dala-dala na natin yan. Amen? Ano po ba ibig sabihin na ikapo? Amen? Sa likod po ng Bible, makikita niyo pa, may mga dictionary dyan. Ang ibig sabihin po niyan ay ang pagbibigay ng iyong kinita o inani sa Diyos, sa pagpapakita o pagbibigay ng galang sa lahat ng pagmamayari ng Diyos. Amen? So, pag binibigay po natin yan, ipapakita po tayo ng respeto, ng paggalang sa Diyos. Amen? At alam po natin na sa pakikipagsubukan po ng Diyos, amen, ay siya po ay nagiging totoo sa kanyang mga pangako. Amen? At kapag binigay po natin yan, alam po natin na gagawa po. Amen? Tumingin po kayo sa taas, wala kayong space na makikita kundi puro langit. Amen. At alam po natin na kung tayo po, kahit saan po tayo naroon, kaya po tayo pagpalaan ng Diyos. Ang tangi lamang po natin gagawin ay sundin. Amen. Ang kanyang mga sinasabi po sa Biblia. Amen. So bakit po ba tayo naniniwala sa pagbibigay? Amen. Bakit po ba natin ito pinapaniwalaan? Amen. Dahil po ito po ay ang church po na ito ay patuloy na nakabase lamang po. Amen. Simula hanggang sa hanggang ngayon. Amen. Ay nakabase lamang sa Biblia. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, yun po yung ating sinusunod. At yun po ang ating panuntunan. Amen. Ang pagbibigay po ba ay bahagi po ng kautusan? Hindi po. Para sa akin po, hindi. Kasi sapagkat nasulat na po, amen, kung paano nagganap ang Diyos sa buhay ni Cain at Abel nung sila'y nagbigay. Amen. Basahin po natin sa buko ng Genesis, chapter 4, verse 1. Sabi po dito, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya naglihi at pinanganak si Cain, at sinasabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapangalaga ng mga tupad at tungkol si Cain ay magbubukid ng lupa. At nangyari ng lumakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga sa lupa ng Panginoon. At nagdala rin si Abel ng mga pangalay sa kanyang kawan at ang mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang mga handog. See? Amen? Di ba? Sino po ba ang unang nilikha ng Diyos? Di ba si Eva at si Adan? Di ba? At the same time, nagkaanak po sila at ito si Cain at si Abel. So meron na pong paghahandog. Amen? Sa panahon pa lamang po ni Cain at ni Abel. Kailan po dumating ang kautusan? Di ba sa buhay pa ni Moises? Sa buong ng Exodus. Amen? At pinagtibay po ito, pagbibigay na ito, basahin niyo po yung buong ng Leviticus. Amen? Nandiyan po, napakaraming panuntunan. Amen? Nandiyan po yung dapat kung bakit hindi dapat kanin ng dugo. Amen? Kung bakit po, amen? Kung ano po yung mga dapat natin ihandog. Amen? Nandiyan po yung panuntunan. So lahat po ng ating ginagawa ay nakabase lamang po sa Biblia. Amen? Nawala na po ba ito? Amen? Nawala na po ba ito? Hindi pa. Sapagkat makikita niyo po, amen, sa forecasted po kung paano po nalugod ang Panginoong Jesus sa babaeng malo na binigay niya ang lahat ng kanyang ikabubuhan. Amen? Di po ba? Mababasa po natin yan. Kaya patuloy po tayo magbasa ng Biblia. Amen? Para malaman po natin kung ano po ba yung mga tamang gawin natin sa buhay na ito. Amen? At
Alam po natin na sinasabi po ng Panginoong Jesus sa book po ng Lucas chapter 6 verse 38, ang sabi po rito, "Magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, siksik-liklik at tumaapaw ay ibigay nila sa inyong kanlungan sapagkat sa panukat ng iyong sinukat ay doon ka muling susukatin." Amen. Lahat po tayo may gagawin. Lahat po tayo, amen, ay meron po gagawin sa buhay na ito. Amen. Ano po ang sabi sa Malakay 3:10? Dalhin daw po natin ang ating isang bahagi ng ating kinita at inani. Dahil pag binigay galang daw po yan at respeto sa Diyos. So, dapat po, once na tayo ay kumita o umani, nakabuod na po yan para sa Diyos. At naniniwala po tayo na yan po yung magiging proteksyon ng ating mga kayamanan. Amen. Alam po natin ang pagbibigay sa Diyos ay mapoprotekta po yung ating mga business, yung ating mga trabaho, ating mga sarili, ating pamilya. Amen. At diyan po makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam po natin na ang tithes at offering ay magkaiba. So may mga offerings din po dyan, kagaya po ng love gift para sa ating mga pastor. Alam po natin na bawat nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat daw, dito po bahangina ng kayamanan po ng mga tinuruan. Yan po yung mababasa po natin sa book po ng Galatians 6 verse 6 po. Amen. At meron din po tayo yung mission, salo-salo, na ginagamit po natin yung mission para po sa mga umahayo, amen, para magpalagana po ng mga salita ng Diyos, pagalapan ng mga kaluluwang nais maligtas, amen. At sa salo-salo po, yan po yung ating pinagsasalo-saluhan, amen. Mamaya po, meron po tayong pagsasalo-saluhan, diyan po yan lahat ng galing. Kaya naman po, lahat po ng ating iniluhulog dyan, amen, ay tayo rin naman po sa kapakinabangan din po nating lahat. Amen. Na magagamit po sa tahanan po ng Diyos. At the same time, makikita mo yung pagkilos ng Diyos na ibubuhos niya sa iyo ang masaganang pagpapala. Kaya naman po mga kapatid, tayo po'y magbigay sa Diyos. Panginoon tayo ay magbigay, babalik, siksik, liglig at umapa. Liglig at umapa. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo po lahat ay nakapagtapat na sa ating pagbibigay sa Diyos. Inaanyayahan ko pang bawat isa na ating pong ipanalangin ang lahat po ng ating mga ibinigay sa Diyos. Dakilang Diyos, ang naming banal sa pangalan ng Jesus, patuloy ka po namin pinagpupurihan ng Diyos. Patuloy po kami sumasamba sa iyong malan. Patuloy po kami sumusunod sa iyong mga salita, O Diyos. Lord, Father God, kami po yung tatapat, O Diyos. Yes, Lord. Ang aming pong mga ibinigay, patuloy po namin iniaalay sa iyo. Yes, Lord, Father God, ibalik mo po ito sa aming mga kapatiran na sisikip, umaakaw, walang sukat kalagyan sa kanilang mga buhay, O Diyos. Kaya hindi, Panginoon, magamit nawa ito ng tama sa iyong tahanan, O Diyos. Yes, Lord, Father God, maraming salamat sa mga taong pinupala mo, O Diyos. Kaya sa mga hindi po nakapagbigay, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, upang masubuhan din nila, Panginoon, ang iyong mga pangako po sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po muli sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. At po yung welcome ang susunod na tatay sa buhay po ng ating mahal na pastor.